months sa tiyan ko nun. Kasi hinintay pa kasi nung nagpa-check ako ng 3 weeks nun, third week niya, wala pa siyang heartbeat. So sabi sa akin ng OB-GYN, balik ka dito after 3 weeks. So bumalik ako ng siguro mga 4 weeks na para sigurado pagbalik ko, may heartbeat na. Pero nung pagbalik ko, wala talaga. Tapos yung nag-ultrasound sa akin na lalaki, hindi siya nagre-react. Poker face siya. Sabi ko, may problema siguro. Sabi ko, Dok, ano ba meron? Hindi niya yung sinasabi sa akin. Sabi niya, basa mo na lang sa doctor mo, sa OB mo. Ay, doon namin nadaman ako. Yun nga po, after ko po dun sa pa-ultrasound, pilakagan ako sa doctor ko to explain anong meron dun sa ultrasound. Sabi niya, straight to the point, agad-agad, walang hinga-hinga, kailangan mong iraspa. Hala, yung raspa, di ba parang kinakayod yun? Siyempre, yun yung naramdaman ko, hala, masakit yun, gising ka, kayo rin yung loob, hala, sabi ko, Dok. Talaga? Talaga po. Sabi niya, oo, kailangan mong iraspa kasi kapag hindi ka kagad iraspa, magra-rupture to, magiging lason to sa loob ng katawan mo at ikakamatay mo. Teka lang, bakit pala ako kailangan iraspa? Nandun ka agad tayo. Sabi niya, hindi kasi nabuo yung baby mo. Kumbaga, bubuk na itlog siya, kaya kailangan mong iraspa. Nung pinaprocess ko na, Dok, okay, sige. Bakit? Bakit ako nagaganyan? Sabi niya sa akin, hindi namin alam. Sa mga ganyang cases, wala pang scientific studies na nakapag-confirm bakit nagkakaganyan. Pero may mga hinala kaming mga doctors na it could be because of genes incompatibility. Ayan, so hindi kami compatible na ng partner ko. Baka nasa lahi din. Ayun. So sabi ko, Dok, kung ganito to nangyari sa akin, paano po pag gusto ko talaga magkaroon ng baby, pwede mo bang sumubok ulit? Sabi ko, pwede naman. Pero napakalaki ng chance nga lang, ito diretsuhin kita. Napakalaki ng chance na pag pinilit mo, malaki yung chance na magkaroon siya ng Down syndrome. Una, mahihirapan ka. Pwede mong subukan ulit. Pero baka mahirapan na makabuo. Pag nakabuo ko naman, malaki yung chance na may Down syndrome yung bata. Sabi ko, wow, naisip ko, saan malulugar, Dok? Saan malulugar? So, after ko po yung malaman, so nag-undergo muna ako ng raspa, yun na okay na, pahinga ako 3 months, kasi mas matindi daw pala ang binat ng raspa kaysa sa babaeng na anak talaga. So, mas doble yung ingat po yung ginawa ko nun. After po nun, naka-recover ako, naging insecurity ko po siya. Kasi kung ang dami kong magpa-partner na naghihiwalay kasi yung babae hindi kaya makapagbigay ng anak or otherwise, yung lalaki naman ang bagok. Baog. So sabi ko, naging insecurity ko po talaga siya. And lalong tumaas yung insecurity ko noon kasi bunso po ako sa amin, 4 kami, senior citizens na po yung parents ko, wala pa pong mga apo. Ay, isa wala pa talaga. Kaya po tumaas yung courage ko na Lord, I want to have a baby. Gusto ko pong magkaroon ng baby ng sarili ko. Kasi kung hindi, syempre tinanong ko po yung partner ko doon, sabi ko, what if hindi talaga ka magbibigyan ng baby? Okay lang sa'yo. Sabi niya, oo naman, okay lang. Pwede naman tayo mag-adapt na lang. Pero at the back of my mind, wala mo din ako. What? Syempre doon tayo sa safe, diba? Safe tayo. Ayun nga. So, anyway, bago pa kami masabing iba, ayun na nga. So, hindi okay na. Pahinga po ako 3 months. Balik ako sa work. Nasa BPO po ako nun. So, balik ako sa puyat and all. Malakas po talaga ako yung naanak dati. Puyat. Kasi kung gabi po, ang hinahawakan kong account sa call center is international account. So, kailangan gabi po talaga kami to handle US customers. Tapos, tuloy-tuloy lang yung ganong lifestyle until such time na nagkaroon na po ako ng courage to search for a business. Pero bago ko po nakilala si Ringway, tanggap ko na sa sarili kong hindi ako magkaka-baby talaga. Bakit? Kasi after ko ng miscarriage ko, doon naman ako na-diagnose with polycystic ovarian syndrome. Medyo usual siya sa mga kababaihan ng PCOS, no? Pag sinabi po natin polycystic ovarian syndrome, marami pong bukol sa
In my case, I had 26 and 11 cysts sa magkabilaang ovaries. Hindi ko lang matandaan alin dito sa dalawa yung 26. Pero na dahil po dun sa PCOS na yun, no, regular yung menstruation ko, kadalasan daw tinatamaan nun irregular. Pero regular ako, kaya taka yung doctor sa akin. Ngayon na-realize ko, baka sa tagas talaga ng ulo ko nun. Kasi nga, hindi ko magpuyat, hindi ko uminom ng alak. Ano may puyat ka na araw-araw? Dapat yung rest day mo, nagre-rest ka. Hindi, nag-iinom po kami ng alak ng mga kaibigan ko. So baka sa tigas talaga ng ulo ko, na hindi naman talaga ako dapat tatamaan ng PCOS, tinamaan pa rin ang loka. So, ayun po, kahit anong inom ko ng gamot nun, tinanong ko ulit ng doktor ko, syempre lahat tayo mga nadadiagnose, curious tayo, bakit tayo nagkaganon, tama po ba? Deserve natin malaman bakit ganon. Pero ang sagot po ng OB sa amin, hindi namin alam bakit ganyan. Wala pang scientific studies. Ano talaga ang root cause ng PCOS? Sabi ko, sige po daw, okay, sige. Ano pong gamot? Wala pa rin gamot sa PCOS. Ha? Wala na. Dead na talaga ako sa pagkakaroon ng baby. So, una pa lang po pala ng miscarriage ko, doon na po pala talaga nag-start yung problema ko. And then, ayun na, tinanggap ko na, hindi na talaga ako magkakababy kasi may gamot kong nireseta sa akin, pero pang paregla lang po yun. Hindi talaga siya gamot sa PCOS. So, ayun na, tinanggap ko na, wala talaga siyang gamot, di na rin ako nainom ng maintenance. Eh, maintenance lang naman po yun, hindi naman pala nakakagamot. So, tinigilan ko na rin. Pinili ko na lang yung natural. Kasi doon, nung sinubukan ko pong uminom ng mga natural, hilig din po sa mama ko kasi sa mga supplement, uminom ko. Nagkakaregla naman ako. Pero yun nga lang, yung baby, hindi talaga, kahit anong gawin. Diba? So, wala talaga. So, hindi talaga siya. Until such time po nung nakilala ko si Liwei, the only reason why I'm here in Liwei kasi because of the, because of the platform, because of the career opportunity, the business opportunity, the income opportunity, yung taming term. Kasi nga, maganda yung bigayan. So, sabi ko, ay, sige, dito. Eh, sabi ni Ma'am Helen sa akin, CJ, mas madali kang makakapag-share ng business na to, magkakaroon ka ng conviction kapag ikaw mismo nasubukan mo yung product. So, I tried that product. God gave me a way to try the product. Wala ko sa plano, nabuntis po nun. Wow! Siyempre, kinabahan. Ikwento ko dito. Tsaka lang. So, ano po, kinabahan ako nun. Siyempre, may miscarriage nga ako nun. Nung panahon na nalaman kong buntis ako nun, sakto po, resign na ako. Kasi nga, gusto ko na itong gawin eh. Gusto ko mag-focus dito. Ganun ako seryoso. Isa po ako sa mga rare na klase ng leader na kapag kinausap mo, one time lang po kinausap ko ni Ma'am Helen doon, in-explain na sa akin yung business, paano nag-work. Sabi ko, sige Ma'am Helen, I'll file a resignation letter. Agad-agad. Ganun kagad yung sinabi ko sa kanya. Pero 1 month pa kasi I had to train someone to replace me. Kasi ang trabaho ko po, I'm handling 400 agents into one scheduling analyst. Scheduling analyst po kasi nung panahon na yun. So, ayun na. Nabuo ko yung product. Nabuntis po ako. Naka-confirm ko sa pregnancy test. Kinabahan ako. Sabi ko, Lord, baka umuwi na naman ako. Niramas pa na naman ako na yun. Bayad ako, hindi pa po pandemic to na 50,000 na binayaran namin. Ras pa alone. Ang lalabas ka na ng 50,000, uuwi ka pang mag-isa. Diba? Wala kang baby. Tapos yung binan mo, times 2 pa yung yung probability, mas delikado siya. Tapos, alam mo yun, nung nalaman kong buntis ako, natakot ako. Sabi ko, Lord, kung sakali mang ilaras pa ako, okay, sige. Minamindset ko rin sarili ko. Kung sakaling may mabubuo, kinakabahan pa din ako. Hindi pa tapos. Kasi pag minabuo po, di ba, Down syndrome? Teka lang yung kaba ko hanggang sa makalabas yung baby, if ever man. So, dami nag-overthink ako nun. Hinintay ko, ultrasound, check up. Nung nakita ko po na may nabubuo na talagang baby, may fetus na mukha na siyang dinosaur. Picture ko. Tingnan ko, may dinosaur na talaga! Ganyan. Tumatawa siya, pero ang the back of my mind, kinakabahan ako kasi baka itong bata na to ay lumabas nang may problema. Hindi lang ako yung magsasuffer, pati yung bata. Kasi ako mamamatay din naman ako, so pag tumanda na talaga ako, pero yung bata na totoong nagka-Down syndrome, forever niya yung dadalhin. Sino mag-aalaga sa kanya? Tama po ba? So, yun po talaga yung worry ko. And then, ayun, hanggang sa nailabas ko po si Lucas na October 23, 2021, everything was normal. Praise the Lord. Everything was normal. Wala lang po akong picture nun, pero subukan ko po sa
Thursday, nabitbit din siya dito kasi medyo matangkad na po siya. Hindi ko na po siya mabitbit. Dati po kasi nung behave pa siya, yung karga-karga lang. Behave lang siya sa tabi. Ngayon hindi na. Pag sinama ko po kasi mag-roam around na siya dito. So, niisip ko po siyang dahil hindi ito uli. Para po makita naman ng iba. Kasi marami na pong nakakaalam ng story ko, no? Para may mga ma-inspire pa po pag nakita niya si Lucas. And then, ayun. So, paglabas na po, yung newborn screening niya, normal. Ngayon po, to God be all the glory po talaga. Hindi po siya nagkakasakit, not unless yung tinuturukan, yung injection po, doon lang siya nagkakaroon ng lagnat. Pag uso na po yung uli yung ugot sipon, ganyan, lalo na ngayon, paulan na, uso na uli yung ugot sipon, pero yung sasabihin mo may sakit siyang ganito, no, hospital siya, no, to God be all the glory. Everything is okay po, hindi po nagkakasakit yung baby ko. Siguro kasi nakalaklak po ng per year. Kasi nung buntis po, hindi ko po nabilang kung ilang bote ng per year yung nainom ko. To tell you honestly. And hanggang sa lumabas po yung baby ko, sepsis po siya kasi ayaw niya po lumabas. Na emergency CS po ang lola niyo kasi ba naman? 4.1 kilogram lang naman po siya. Medyo napabayaan kung saan makusina yung nanay, no? Na-sepsis po siya kasi, nakakain na siya ng poop sa loob. Paglabas din, sobrang baho niya na po na-sepsis siya. Nung second day po namin sa hospital, in-injectionan po siya ng antibiotic sa harapan ko. Sa bed ko, doon siya tinabi sa akin. Tapos nung in-injection lang siya ng antibiotic, yung antibiotic ko po ang sakit sa adult nangawit yung ganito ko. Sabi ko, sakit naman ang antibiotic na yun. What more yung baby? Yung baby mo, pag inunom mo yung buto niya, mababasag mo, diba? Mababali mo. Yung baby ko, in-injection na ng antibiotic, matapang yun. Alam mo po, nung nakita ko yun, umiyak yung baby ko, nag-violet siya. Yung unang iyak niya, yung sobrang liking niya. Maya-maya yung iyak niya, wala nang tunog. Ang sakit! Sa pakiramdam ko, makita yung baby ko nung gano'n, umiiyak, tapos nag-violet na siya, ma-release na lang yung pain. Ma-express na lang yung pain. Sabi ko, ayoko na ganito. Sabi sa akin ng doktor ko, ibalik ko daw yung baby ko. Kasi nasa NICU po siya eh. Dapat hindi kami uuwi. Sabi ko, hindi gusto ko na uuwi. Ang mahal ng ospital na 46,000. Nakakaloka. Po yun? Pandemic time po yun 2021. Hindi pa po ganun kaluwag. Sabi ko po, ayoko na po, uwi na po kami. Mahal na po masyado. And then, sabi ko sa partner ko hindi. Kung ang per year na nakakatulong sa mga tao may mas malala pang condition. Ito nga, tulungan magka-baby. Tapos, di ba, sabi daw, everything's normal, ganyan-ganyan pa ako sa partner. Hindi na natin ito ibabalik sa ospital, wala nang antibiotic, ipag per year na lang natin po. So my baby was one of the youngest baby po, youngest human, at 3 days old, started taking per year. Pero hindi po siya nag-iinom ng capsule hindi po napainom. Kasi hindi pa kaya, medyo malaki po yung per year natin. Binubutas lang po namin yun, tapos sinisip-sip niya. Inipisal namin sa kanya. Luwal-luwal po, katulad po na na-share ko kanina, Lucas is very healthy. Usual po yung mga sakit niya, kaya tuwang-tuwa po ako sa mga sa result po na nagawa sa akin ni Portier. And hindi po ako magsasawang i-share to. Kasi marami pong babae, kababaihan ng mag-asawa, kahit pa sabihin na lalaki man yung may problema, meron pang pag-asa. Kasi, alam niyo po, Portier is just a product. Pero beyond the product, there are stories worth to share. Tama po ba? Yes. And ito po, yung recently naman po, nung panahon na, ang taas po ng confidence ko to, pag-usapang Portier, pag-usapang health crisis, sobrang taas na po ng confidence ko pagdating kay Portier. Sana po nadadaman sa boses ko, sa tindig ko dito. Sa dami ng mga nalaman ko, nung panahon na hindi na ako, ate ko na yung may problema. Sabi ko talaga sa kanya, no ate, huwag kang matakot. So okay lang po ba, instead na ako yung magkwento, video na lang po ng ate ko, 3-minute video lang po siya. Binidyohan ko po siya para po ma-share po sa inyo lahat. Panoorin po natin. Nakakalimutan yun. Tapos after kung I was hopeless that time, I'm Bernie and I'm 29 years old from Dasmariñas, Cavite. Last February 25, 2025, inoperahan ako para tanggalin yung bukol sa right breast ko. Ang araw na kuha yung biopsy result ko and I was diagnosed with stage 1 or 2 breast cancer.
Lutang kasi ako nun eh. Pero narinig ko talaga yung word na need akong itimo bago ako tanggalan ng breast. So, totoo pala yung sinabi nila na para kang binubusan ng malamig na tubig that time, and I felt hopeless. Iyak ako nang iyak nun sa Makati Med. Kasi, feeling ko, katapusan ko na din. Parang gano'n. And parang feeling ko mahihirapan ako sa laban ko, gano'n. So, iyak ako nang iyak. Iyak ako nang iyak that time. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos after kong umiyak, naalala ko yung kapatid ko, si CJ. Nung tinawagan kita, ano pa ako nun, takot ako nun. Kasi, di ba narinig ko na parang iyak pa ako. Tapos, kaya ako nakakaalam sa family ko, ikaw pa lang, CJ pa lang. So sabi niya sa akin, pero kung nawala ng pag-asa. Encourage mo ko, tapos you pray, and then, sabi mo sa akin, pero, itry mo yung 40 years. Nakita ko and naramdaman ko yung courage and confidence ni CJ about 40 years, so I give it a try. She's been sharing 40 years for years now and about nga sa cancer ko. That time, nakakausap ako ng doktor ko. Sabi niya sa akin, aggressive yung cancer ko. Kasi nga daw bata ako, ganyan. So, para ma-make sure na hindi siya kumalat, kasi diba kapag tinatanggal na daw yung bukol, hindi kasi pwede pala tanggalin yung bukol ko, kasi nga aggressive ang cancer, kapag dinalaw siya, mas lalo siyang kakalat. So, ang sabi niya sa akin, para ma-make sure na mag-put ako ulit ng mga lab test, like ultrasound, mammogram, saka yung pagkuha ng mga dugutan, all. So, nakuha ko yung lab results ko noong March 1st, 2025. Ito, no features suspicious for malignancy. Ibig sabihin, ako na surprise din ako, sabi ko talaga sa kanya, sure yan, Doc. Tapos, inano ko pa yung paper, yung result, parang, wala bang iba dito, baka mamaya nagkamali ng pangalan. So, 40 duties, not just for my body, but for my mind, and my heart, and my future. No more fear, no more panic, and no more talk of breath removal finally. To anyone going through something scary, there's hope, and you are not alone. Make a decision today. Makakalimutan yun.